full of grace. Punong-puno po ng grasya ko. So, imposibleng hindi mawala ang problema ng tao. The moment I arrived here in Manila, nagbigay ako ng retreat dito sa Times Street, dito sa Sacred Heart and Immaculate Heart of Jesus Parish. One thing that touched me the most, after my retreat, one gentleman approached me, gave me his calling card, and he said to me, I'm so touched by your homily. I'm so touched by your preaching. Right after this moment, uuwi po ako sa bahay at ang kaaway ko ay akin ang babatiin. Wow! Sabi ko, ano kaya ang sinabi kong tama? Ang sinabi ko namang tama lang ay ganito, mga kapatid, maawa naman kayo sa inyong sarili. Yung inyong kaaway, batiin nyo na. Maawa naman kayo sarili. It's about for us to celebrate this Christmas. Hindi kayo makakapag-celebrate if your heart is full of anger, if your heart is full of bitterness, if your heart is full of unforgiveness. Kung punong-puno ito ng galit, kung punong-puno ito ng paghihiganti, there is no room for us to celebrate in this Christmas. Dapat sana ang Christmas na ito is a time to celebrate. So sa mga nanonood yan ng television, kahit nasaan man kayo, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Europe, nasa Middle East, hindi po talaga madali ang mabuhay dahil complicated ang tao. We're all wounded in one way or another. Hindi naman po tayo mga anghel. But God gave us an ultimate freedom. And that is the freedom to choose an attitude in any given circumstances. So kung kayo po ay nagsisentimiento de asukal ngayong Pasko, kung hindi po kayo masaya ngayong Pasko, hindi na po kasalanan na ng Diyos. Kasalanan nyo na yan. Kung kayo po ngayong Pasko ay hindi nakapagdiwang at kayo galit na galit, hindi po yan kasalanan ng inyong kapitbahay. Desisyon nyo po yan, matatanda na kayo. May isip naman kayo. So mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo ay ito. It is about time for us na mag-umpisang muli. Let us begin our life all over again. Pwede pa naman. Yan po ang nangyayari sa Pasko. Inuulit-ulit natin muli ang pagdalaw ng Diyos na iyan upang ang ating buhay, pagpasok na naman ng bagong taon ay panibago, meaning panibagong lakas, panibagong inspirasyon, panibagong pananampalataya, panibago ring pagsubok. Huwag lang magbabago ang inyong mga asawa at masama yan kasalanan. Katatapos ko lang magbigay ng kasalan, no? I was in Tagaytay. The following day, nagmisa naman ako sa Taal. Bago ako nagkasal, yung lolo at lola ni Ian Buson from Canada, nandun. So I was curious, Lola, ilang taon po kayong kasal? Father, 64 years na. Sabi mo, hindi ka pinalta ng asawa mo? Sabi niya, naku po, Father, hindi. Anong sekreto mo? I asked, it's good to ask. Very simple answer she gave me. Father, I'm praying to God. Kahit sa panahong ito, na sana hindi ako i-divorce ng asawa ko. Wow! Nakukuha naman pala sa dasal. Lahat nakukuha sa dasal. I know for sure, yung nagpamisa ngayon, kaibigan ko si Congressman Suarez at si Congresswoman Aleta Suarez, para na kami talaga magkapamilya. I know her situation. I was in her parang deathbed nung siya ay nasa hospital. Nag-collapse ng lahat, nag-iiyakan ng lahat, lalo na ito si Joanna. Araw-araw ako'y tinatawagan. Umiiyak pa sa telepono, ayaw ko na talaga tuloy umanswer ng phone. Nakuha sa dasal. So hanggang ngayon, buhay pa. Nagse-celebrate ang buong pamilya ng Pasko. Purihin ang Diyos. Sinasabi ko po yan, mga kapatid, kasi minsan nagdududa tayo sa panalangin. Dinidinig kaya ng Diyos ang aking panalangin. May mga kasama kong mga pilgrims. Nagpunta kami noon sa Lourdes. Meron pala akong kasama doon, gustong-gustong kantahan si Mama Mary. Hindi ito makalakad. May saklay pa. Ito, ang pangalan pala kasi niya, Lourdes. Hiyang-hiya nakapula. Would you believe, nung pagdating namin doon, pinakanta kami. Siya pa nasa microphone, napakinig ng anak, Mami, anong ginagawa mo? Nasa Lourdes ka, ikaw ang kumakanta. Oo, nabigyan ako ng pagkakataon. Ipinalangin niya na makantahan niya si Mama Mary.
It is not a coincidence. It's God's plan kasi ipinagdasal natin. So mga kapatid, sa mga taong nagdarasal, lahat ay may pag-asa. Amen? Amen. Yan po ang diwa ng Pasko. Mananalangin tayong lahat na sa Kapaskuhang ito, tayo ay magsasaya, tayo ay magdiriwang. Sa dating ang tamang panahon, ang tamang oras, kung saan ang ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Dahil ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para maging kasagutan sa ating mga panalangin. Amen.